Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito at muli po, kami po ay sama-sama, Lord, na mag-aaral at makikinig na inyong salita. Pangunahan niyo po kami, Lord, by the power of the Holy Spirit, O God, Lord. Bless us, O God, Lord, by the power of your Spirit. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Okay, sa oras na ito ay ang ating topic is about God's promises for those who remain faithful. Yung mga pangako ng Diyos sa bawat isang nananatiling tapat sa Diyos. Ano ba yung mga pangako ng Diyos sa bawat isang patuloy na nananatiling tapat sa Diyos? Kasi yung pagiging tapat ay minsan ay maraming mga mananampalataya nag-umpisang tapat pero natapos na hindi naging tapat. Minsan ay nag-umpisang hindi tapat pero nagtapos ng tapat sa Diyos. Minsan ganun po Pero dito po ang ating tatalakayin ay yung mga pangako ng Diyos sa bawat isang nananatiling tapat sa Diyos. Yan po yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Okay, sabi po ng Deuteronomy chapter 7, verse 9. Ito po ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang may sabi dito. Sabi po niya, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Makikita natin, binabanggit ng Diyos sa Kanyang salita, in the book of Deuteronomy chapter 7 verse 9, tapat ang Diyos sa bawat isang tapat sa Kanya. Tapat ang Diyos sa bawat isang nananatiling tapat sa Kanya. At sa bawat isang umiibig at sumusunod sa Kanya. Kaya makikita po natin, ipadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Kaya ganon katapat ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos. Kaya lang, ang kailangan lang pong madama at makita ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay yung ating pananatili na katapatan sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Yung ating pagpapadama ng pagmamahal natin para sa Diyos. Para maramdaman natin, para ma-experience po natin yung Kanyang pagmamahal, yung Kanyang kabutihan, at yung Kanyang katapatan. Kaya po, yan po yung ating topic ngayon, ang mga pangako ng Diyos sa bawat isang nananatiling tapat sa Diyos. Okay, minsan po kasi yung maging tapat sa Diyos ay matetest po yan sa mga panahon na may challenge sa ating buhay. Yung pagiging tapat sa Diyos ay matetest po yan sa panahon na iba't ibang sitwasyon sa buhay. Kung paano pa rin po tayo magre-response, kung paano po natin i-approach ang Diyos sa ating buhay sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, sa kabila ng ating mga nararanasan sa buhay. Kung paano pa rin tayo susunod ng tapat sa Diyos. At kapag nakita po yan ng Diyos, ito po yung Kanyang mga pangako. Number 1, He is faithful to them. Ang Diyos ay mananatiling tapat sa bawat isang tapat sa Kanya. Yan po ang pangako ng Diyos. Kaya po minsan hindi nagiging tapat ang Diyos sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isang lingkod ng Diyos, maaring siya po'y hindi na naging tapat sa Diyos. Ang Diyos ay tapat sa bawat isang nananatiling tapat sa Kanya. Sabi po ng Awit 18 verse 25, tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo, at napakabuti mo sa mabubuting tao. So makikita po natin, ang Diyos ay nagiging tapat sa bawat isang tapat sa Kanya. At sa bawat isang mabubuting tao sa Kanyang harapan. Kaya mga kapatid, kaya po ito tayo, patuloy po na talagang nag-aaral, patuloy po talagang hinuhubog ng salita ng Diyos. Kasi wala pong ibang po pwedeng humubog sa atin ng katapat at kabutihan, kundi yung salita ng Diyos.
Diba? Ikita po natin, pag Sunday, tayo po talaga ay hinuhubog ng salita ng Diyos. Sa bawat Bible study, hinuhubog tayo ng salita ng Diyos. Tayo po'y tinatabas, tayo po ay binibuild, tayo po'y tinitrain, tayo po ay parang tinatalupan, nasasaktan, na-open. Kasi nga po, doon po tayo makikita po natin kung paano po talaga sumunod ng may katapatan sa Diyos. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Minsan masakit, minsan mahirap tanggapin. Pero kapag natanggap natin yung masakit na salita ng Diyos, kung paano tayong hinuhubog nito, na-open tayo, tinatanggap natin to, sinusunod natin to, at the end of the day, dito po tayo unti-unti nagiging tapat sa pagsunod sa harapan ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos, tapat ka o Diyos sa mga tapat sa iyo. Ang Diyos ay hindi nagiging tapat sa bawat isang taong hindi tapat sa Kanya. Ang Diyos ay magiging tapat lang sa bawat isang taong nananatiling tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung gusto po nating maranasan hanggang sa huling hininga ng ating buhay na ang Diyos ay nananatiling tapat sa ating mga buhay, tayo po muna ang maging tapat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng kagandahang loob at katapatan. Ipadarama niya ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isang nagtatapat sa Kanya. And then, second point, He cares for them. Iingatan niya ang bawat isa. Sila'y iingatan niya kapag sila nananatiling tapat sa Diyos. Sabi po ng Awit 31 verse 23, mahalin ninyo si Yahweh, kayong Kaniyang bayan. Mga tapat sa Kanya ay Kanyang iniingatan. Sino po yung mga iniingatan ng Diyos? Yung pong mga tapat kay Yahweh. Yung pong mga tapat sa Diyos. Kanyang iingatan. Kaya po yung pag-iingat ng Diyos, yung guide ng Diyos, yung paglilid ng Diyos, ay mararanasan po ng bawat isang nagpapatuloy na maging tapat sa Diyos. Ang pinakamasarap pong maranasan na nag-iingat sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Masarap pong maranasan na ingatan po tayo ng ating mga mahal sa buhay, ingatan tayo ng ating mga kaibigan, pero ang the best na maranasan nag-iingat sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya napakalinaw po ang sinasabi ng Diyos, mahalin po natin si Yahweh, kayong Kanyang bayan, mga tapat sa Kanya ay Kanyang iingatan. Ngunit ang palalo'y pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Yung mga palalo, yung mga matitigas ang ulo, yung mga pasaway na tao na ayaw sumunod sa Diyos, sila'y pinarurusahan ng Diyos. Pero yung bawat isang nagpapatuloy na nagiging tapat sa Diyos, ang Diyos ang mag-iingat, ang Diyos ang magpapadama ng Kanyang pagmamahal. Kaya mararanasan po ng bawat isa po sa atin na tayo po'y nagiging tapat sa Diyos, yung pagmamahal at pag-iingat ng Diyos po sa atin. Sabi po ng Awit 97 verse 10, mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya, sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. At niyo po yung protection ng Diyos. Nakita niyo po yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isang namumuhay sa pagsunod na may katapatan sa Diyos. Mahal po ng Diyos ang bawat isang tao na namumuhay, nagpapatuloy ng buong katapatan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero yung mga taong baluktot at gumagawa ng buktod na bagay na kasalanan, sila po ay mararanasan nila ang parusa ng Diyos. Kaya ang pangako ng Diyos sa mga taong nananatiling tapat sa Panginoon, Kanyang patuloy na sila ay iingatan. Sila ay patuloy sila talagang gagabayan sapagkat iyan ang pangako ng Diyos. Ikatlo,
He watched over them. Patuloy silang babantayan ng Diyos. Patuloy silang gagabayan ng Diyos ang bawat isang taong nananatiling tapat na sumusunod sa Diyos. Sabi po ng Proverbs chapter 2 verse 8 or Kawikaan chapter 2 verse 8, binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Nakita niyo po mga kapatid, merong nagbabantay, merong sumusubaybay sa bawat isang taong nananatiling tapat na sumusunod sa Diyos. Iti walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya napakasarap po na maranasan po natin sa ating mga buhay na kahit ano po ang ating ginagawa, kahit nasaan po tayo, kahit ano po ang nangyayari po sa mundo, sa kapaligiran, ay meron pong nagbabantay, meron pong sumusubaybay sa atin na hindi natin nakikita, pero mararamdaman po natin yung kanyang guidance, yung kanyang protection, sapagkat binabantayan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang tunay po niyang binabantayan ay ang mga taong nakakilala, ang mga lingkod ng Diyos sa tunay na nagpapatuloy, nananatiling tapat sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya po, kung nais po nating patuloy na merong pumapatnubay, merong nagbabantay, meron pong sumusubaybay sa bawat isa po sa atin, saan man po tayo dumadako, saan man po tayo pumupunta, ano man po yung ating mga ginagawa, ang sekreto lamang po, ito po'y pangako ng Diyos. Ang bawat isang nananatiling tapat ay kanyang babantayan at kanyang susubaybayan. Praise God! Purihin ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, I want to encourage to all of you na tayo po ay magpatuloy, manatili na maging tapat, maging faithful sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano man minsan yung hadlang, ano man minsan yung mga discouragement, ano man minsan yung mga galaw at gawa ng kaaway sa ating buhay, para hindi tayo magpatuloy na maging tapat, huwag tayong papayag na isang araw, nag-umpisa tayong tapat, magtatapos tayong hindi tapat. Mas maganda minsan nagsimula tayong hindi tapat, pero tatapusin natin ang ating buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na tayo nananatiling tapat na sumusunod sa Panginoon. Sapagkat ito nga po yung ating pinag-aaralan, ang mga pangako ng Diyos sa mga taong nananatiling tapat sa Panginoon. Makikita po natin ang mga binabantayan, ang mga sinusubaybayan ng Diyos mula sa kanyang trono sa kalangitan, saan man tayo panig naroon, ay kanyang binabantayan, kanyang sinusubaybayan, ang sabi ng Proverbs chapter 2 verse 8, ang mga nananatiling tapat na sumusunod sa ating Panginoon. And then ikaapat, ang mga pangako sa mga taong nananatiling tapat ng Diyos ay He blessed them. Mararanasan po ng bawat isang lingkod ng Diyos. Mararanasan po ng bawat isang kumilala sa Diyos na sila po, kung sila ay patuloy na nagiging tapat, na sumusunod sa Diyos, yung pong pangako na pagpapala ng Diyos ay hindi po ito kayang pigilin ni numan. Lahat po tayo ay nangangarap ng isang magandang buhay, nangangarap ng isang matiwasay na buhay, nangangarap ng isang pinagpalang buhay. Pero ang Diyos ang nangako sa kanyang salita. Kanyang ibibless, kanyang pagpapalain ang mga taong nananatiling tapat na sumusunod sa Diyos. Ano po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Sa Deuteronomy chapter 11 verse 13 to 15. Sabi po ng Diyos, kaya nga, kung susundin lamang ninyo ang utos sa sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Verse 14, sa tamang panahon ay pauulanin niya sa lupaing iyon. Magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Last verse,
Pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. Praise God. Ano po ang pangako ng Diyos? Kung susundin lang natin ang utos ng Diyos ng may katapatan. Hindi tayo hihinto, hindi tayo lilihis, hindi tayo kakaliwa, hindi tayo kakanan, hindi tayo tatalikod sa pagsunod sa Diyos ng may katapatan. Kahit ano ang sitwasyon, kahit ano ang nangyayari, kahit ano ang mga hadlang, kapag tayo susunod ng buong katapatan sa Diyos at iibigin natin ng Diyos ng may katapatan, sabi ng Panginoon, pasasaganain ko kayo. Sabi ng Panginoon, pananatilihin kong sariwa ang mga damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana. Kasi po sa panahon po ng lumang tipan, ang mga source of income po ng mga tao doon, ng mga Israelita ay yung kanilang mga alagang hayop, yung kanila po mga tanim sa mga kanilang mga lupain. Kaya kailangan po nilang ulan. Kaya pag sumagana po yung ani nila, pagka gumanda po yung mga damo sa lupain, makakakain po ng sagana yung mga baka, yung mga kambing, yung mga tupa, manganganak ng marami. Kaya uunlad sila. Pero sa ating po kapanahunan, idadaloy ng Diyos ang pagpapala sa ating mga source of income. Kapag tayo'y totoong sumunod ng buong puso at buong katapatan na may pag-ibig sa ating Panginoon, ibe-bless tayo ng Diyos. Kaya ito po ang ikaapat na pangako ng Panginoon sa bawat isang nananatiling tapat sa Diyos. Last point, ang pangako ng Diyos sa bawat isang nananatiling tapat na umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya ay He loves and protected them. Iibigin ng Diyos at poproteksyonan ng Diyos ang bawat isang mananatiling tapat na sumusunod sa Diyos. Ang pinakamasarap na maranasan na magpuprotect sa atin, hindi lang ang tao, hindi lang ang sino pa man, kundi ang Diyos ang tunay na nagko-cover up sa atin, ang nagpuprotect sa atin, yun ang pinakamasarap na ma-experience. At ang pinakamasarap na maranasang pagmamahal ay hindi lang sa tao, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Ibang klase, magpadama ang pag-ibig ang Diyos. At para maranasan natin ang pag-ibig at pagbibigay ng proteksyon ng Diyos sa atin, yung pananatili natin na may katapatan sa pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, lalo sa ating kapanahunan, napakarami na po pwedeng maging hadlang para tayo hindi maging tapat sa Diyos. Napakarami ang ginagamit ng kaaway ni Satanas para tayo i-distract, para hindi tayo maging manatiling tapat sa Diyos. Pero kapag tayo ay na-overcome lahat natin, ang lahat ng gawa ng kaaway, yung pag-ibig at proteksyon ng Diyos ay mararanasan natin. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang awit, sa awit Psalm o awit 37 verse 28, ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh. Hindi itatakwil, sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Atin niyo po mga kapatid, yung mga tao na wasto ang gawain, yung mga tao na patuloy nagiging tapat sa pagsunod sa Diyos, sabi ng Panginoon Diyos, hindi niya itatakwil. Sila'y iingatan, magpakailanman, ngunit yung mga taong masama, kanyang ihihiwalay o ise-separate. Kaya, mga kapatid, tayo po'y napakapalad sapagkat tayo po'y nakakilala sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. At nakilala po natin ang ating Panginoon Kristo. At ang kailangan po natin ngayon ay magpatuloy po tayo na maging tapat na sumusunod sa Diyos upang maranasan po natin ang pagmamahal at pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. Ulitin ko po, ating pong i-review ang ating topic, ang mga pangako ng Diyos sa bawat isang nananatiling tapat na sumusunod sa Diyos. Ano ang mga pangako niya? Number 1, ang Diyos ay patuloy na magiging tapat sa kanila.
Ang Diyos ay tapat sa bawat isang taong nananatiling tapat sa Diyos. Ikalawa, He cares for them. Sila ay iingatan ng Diyos. Ang pinakamasarap na maranasan na mag-iingat sa atin walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung kanyang gabay, yung kanyang pag-iingat ay lagi nating maranasan kapag tayo nananatiling tapat na sumusunod sa Diyos. Ikatlo, He watch over them. Ang Diyos ay patuloy tayong susubaybayan, babantayan sa bawat oras, bawat araw, anuman ang ating ginagawa, nasaan man tayo, kapag tayo nananatiling tapat na sumusunod sa Diyos, yung kanyang guidance and protection, 100% mararanasan natin yun sapagkat pangako yun ng Diyos. Ikaapat, kanyang pagpapalain, kanyang pasasaganain, kanyang ibibless ang bawat isang taong nananatiling tapat sa Panginoon. And then last point, ang pag-ibig at proteksyon ng Diyos ay mararanasan natin kapag tayo patuloy na nagiging tapat sa pagsunod sa Panginoon.